Tanghali na at uwian na nila Athena sa school at ako na nga yung susundo sa kanya kasi ilang araw na rin talagang walang maayos na tulog si daddy. Pagpasensyaan nyo na nga pala yung boses ko dito mga mamis kasi ako ay may trangkaso. Ilang araw na akong inuubo at nawalan na ako ng boses kakaubo. Pinilit ko lang talaga na makapag voice over ngayon para nga meron akong may upload. Kaya naman pas nga muna ako sa paghalakhak ngayon mga mamis kasi hindi talaga kaya ng powers ng mamshi panay nyo. Bago nga pala ako dumiretso sa school nila Athena para sunduin siya, nagpunta nga muna ako dito sa Kai Mall sa loob ng Robinson kasi nga bumili muna ako ng mga ingredients panggawa ng pulboron. Hindi na nga ako nakapag-video pagpasok ko sa loob pero ito nga't nakabili na ako ng mga kailangan ko kaya naman dali-dali na ako lumabas para nga mapuntahan na si Athena sa school. Sobrang init nga nung mga araw na yan pero dahil hindi ako mahilig magdala ng payong, tiniis ko talaga yung init ng araw. Pagdating ko naman sa school nila Athena, sakto naman ay nakita na agad niya ako sa gate kaya naman hindi ko na kailangan ipatawag yung pangalan niya sa guard. Pag-akit niya namin dito sa taas ay tinignan muna ni Athena yung langit kasi ang ganda nga daw. Pagkatapos nga dumiretso pasok na kami sa loob. Di na ako nakapag-setup ng camera mga mamis. Pagpasok nga namin ni Athena ay agad ko naman ginawa itong pulboron para nga maipa-deliver ko na doon sa pagbibigyan ko. Yes mga mamis, itong pulboron na ginawa ko ay hindi pang benta kung hindi pang bigay lang. Kung naalala nyo nga mga mamis, meron akong vlog na merong nagbigay sa akin ng mga bagong non-stick frying pan na kulay puti. Tapos binigyan din nila si Athena ng mga pang-groceries. Nasa ibang bansa talaga sila no, nung binilan nila ako ng bagong non-stick frying pan, tsaka nung nagbigay sila ng pera kay Athena pang-grocery. Pero nung mga araw nga na yan, sakto umuwi sila ng Pilipinas dahil meron silang kailangan asikasuhin. Kaya naman naisipan ko na bigyan na nga lang sila ng mga pulboron na 3 flavor. Bali wala palang Graham yan, cookies and cream original at tsaka ubi flavor lang yan. Hindi ko man matumbasan yung mga binigay nila sa amin, at least kahit papaano nga makabawi-bawi man lang ako kahit sa gantong paraan. Paalala lang mga mami hindi naman sila naghahanap ng kapalit sa mga binigay nila sa amin. Ako lang talaga yung may gusto at nagpumilit na bigyan ko sila ng pulboron para na rin matikman din nila yung mga ginagawa ko nga mga pa-orders na pulboron. Sabi nga nila dapat daw talaga ay may plano rin silang mag-order sa amin ng mga pulboron. Pero syempre hindi na ako papayag na magbabayad sila sa pulboron. Ito na nga lang yung way ko para makapag-thank you sa kanila. Kukunin ko pa ba yung bayad nila? Itong ubi flavor pala na to mga mami, alam nyo naman na wala talaga kaming ganyang flavor. Pero ngayon, wala na kaming Graham flavor. Ang pinalit namin nga yung ubi flavor na. 15 pieces lang talaga ang laman neto bawat box. Pero syempre dahil sobrang espesyal yung mga pagbibigyan ko neto, talagang siniksik ko at pinuno ko talaga yung bawat box. Di lang halata sa mukha ko dyan mga mamis. Mukha lang ako nakasimangot dyan. Pero sobrang excited talaga ako na may padala na nga to kung saan hotel sila naka-check-in at matikman nga nila itong mga ginawa kong pulboron. Sa totoo nga lang, noong mga oras na yan na nagdadasal nga ako na sana nga pag natikman nila ay masarapan sila. Kasi syempre, galing na sila sa ibang bansa at napakatagal nila doon. Marami na silang iba't ibang klaseng masasarap na natikman. Kaya natatakot ako na baka hindi sila masarapan dito sa gawa kong pulboron. Pero naipadal ko naman sa kanila yan mga mami. Sagad nga nilang tinikman nagchat naman sila sa akin na nasarapan daw sila. Lalong-lalo na nga sa ubi flavor. Nung natapos naman ako sa pulboron, pinlastic ko yun isa-isa mga mami. Tapos mamaya ilalagay ko yun sa mas malaking plastic bago nga ipa-deliver. Sunod ko namang ginawa ay nagpunta ako sa kwarto ni Athena dahil kinuha ko nga tong bag niya na piglalagyan niya ng mga ipon niya. Nasira na kasi yung sabitan sa kwarto na pinagsasabitan ni itong bag na to dahil napakadami na ngang naipon ni Athena ng mga barya. Total naman ilang araw na lang din ay malapit na kaming umalis kaya bibilangin ko na to para nga may pabuo na para hindi ganun kabigat kapag binitbit niya tong mga pera niya. Etong mga ipon niya na to mga mamis ay galing to sa baon niya araw-araw. 50 pesos lang yung binabaon niya araw-araw tapos ang naiipon niya 20 pesos or di naman kaya 25 pesos. Depende kung ano yung kakainin niya or bibilhin niya sa school nila. Si Athena mga mamis, pinagbabaon lang namin siya ng pera kapag meron siyang kailangan pag-ipunan. Pero kapag wala, talagang puro biskwit, tinapay or di naman kaya kanin ang pinapabaon namin sa kanya. Kapag meron kasi kaming mga malalayong lugar na pinupuntahan at alam kong maraming mga bilihan ng souvenir doon, isa talaga sa sinasabi namin kay Athena, hindi siya pwedeng magpabili sa amin ng mga magugustuhan niyang laruan or kahit anong souvenir. Ayoko kasing masanay si Athena mga mami sa mga pabili-pabili, lalong-lalo na kung hindi naman importante. Gusto ko kasi lumaki siya na pinaghihirapan niya yung mga bagay na gusto niyang bilhin. Depende na nga lang kung minsan naawa kami sa kanya, yung hindi namin napagandaan yung lakad na yun at hindi rin namin siya nasabihan na mag-ipon, binibili namin siya ng gusto niya pero hanggang 1 or 2 lang. At saka basta alam namin na hindi naman ganun kamahal kasi kung 500 plus to 1,000 na yan, syempre hindi namin siya ibibili.
And si Athena naman mga mamis, alam din naman niya kapag umabot na ng 200 yung gusto niyang ipabili, para sa kanya mahal na yon. Pero hindi naman ako sobrang higpit kay Athena mga mamis ha. May time din naman talaga na maluwag kami sa kanya. Binibigay or binibili pa din naman namin yung mga ibang gusto niya, basta alam namin na kaya namin. Yung tipong hindi namin iisipin kung saan kami kukuha ng pambudget namin sa mga susunod na araw. Pero kapag alam namin na kinabukasan or sa mga susunod na araw, magbabudget lang kami. Hindi talaga namin siya binibili ng mga gusto niya. Kaya kausap namin siya. And si Athena naman, maintindihin naman siya at hindi talaga yan mahirap kausap. Kapag sinabi mo na wala tayong ganto, hindi mo na pwede, ang sasagot naman niya sa'yo ay okay lang po. Nakikita niyo tong hawak ko na pink na bag na yan? Yung mga barya na yan, mga mamis, ay puro tigbebe chinko at konti lang yung mga piso-piso dyan. Yung mga tigbebe chinko at tigpipiso na yan, mga mamis, yan yung mga napupulot niya tuwing naglalakad kami sa labas, o di naman kaya may napupulot siyang mga piso-piso sa school, o di naman kaya pag nasa mall kami, may nakita siyang mga 50 cents, dinadampot niya yon mga mamis, tas pag uwi niya rito, hugasan niya, ilalagay niya dyan sa bag. Mahalaga ang bawat sentimo kay Athena mga mamis, kahit gaano pa kadumi yan, dadamputin niya yan at pag uwi niya, hugasan niya para ilagay dyan sa bag na yan. So natapos ko nang bilangin yung mga pera niya, ilang araw na lang ay kailangan ko nang papalitan yon para nga hindi mabigat yung bag niya kapag binitbit namin yon. Sunod ko namang inasikaso itong mga pa-order ko na sabon. Pasensya na nga pala sa mga mamis na nag-order ng sabon tapos medyo natatagalan yung deliver sa inyo kasi mga mamis natatagalan yung pag-pick up ng mga parcel sa amin dito sa bahay. Meron kasing isang courier mga mamis na 2 araw bago niya i-pick upin itong mga sabon sa amin. After ko naman asikasuin yung sabon, sunod ko namang inasikaso ay yung pagkain ni Athena. Di na pala ako nagluto mga mamis, kaya naman kanina pagkasundo ko kay Athena, dumaan muna kami sa bilihan ng ulam. Binilan ko lang siya ng 2 lumpia tapos binilan ko siya ng 1 gisadong gulay.